So naririnig na nating mag-ingay ang San Juan Arena. Pero Team Falcons need your support. And Cavalry, tayo ay nasa match point. San Juan Arena, pasok na tayo sa game number 6. Malalaman na natin kung magpapatuloy pa ba ang serye na to o matatapos na ba in this match point for Team Liquid Philippines. Makakabawi pa kaya ang Team Falcons sa draft na pinakita nila? O makakakita na ba tayo ng pinakauna nating 3-peat champions? Welcome to game number 6 of our Grand Finals sa Season 17. Dito na natin malalaman kung paano nga ba ang susunod na kabanata. Alam mo, nakaka-excite dito sa laban na to ay hawak ni Super Marco itong Moskov na to na minsan na naging icon para sa kanya at marami na rin siyang ipinanalo gamit yan. And ito rin yung pinang-clutch nila sa series nila kahapon. In fact, kapag tinignan mo yung lineup ng Team Falcons, tama si Wolpe. Pang Game 7 kasi best pickan na yung nilabas dito ng Team Falcons. Oo, ito rin yung talagang kapag sabihin natin hindi pala rin, at least no regrets na talaga. Dahil ito yung mga heroes na talaga nagbigay pangalan sa mga manlalaro dito for Team Falcons. And hindi lamang yun, functional din siya para sa larong ito dahil kaya nilang manalo against the composition of Team Liquid Philippines dito. Pero Go! that is a very crucial steal coming in from Sanford. Oh, mid. Wait lang magkakaroon ng salpukan na gamit yung Revitalize. Umatras muna si Daddy JP, ang daya daw kasi nababalik yung buhay! Pero ngayon ay hindi na mababalik yung buhay. Si Haji ngayon ang kanina pinuntahan! Dalawang kill kaagad na para sa Team Liquid. At ang daming nawala sa Team Falcons sa last minute ng ating gameplay. Nanakawan yung XP lane sa baba, napatay yung dalawa sa mid lane at patuloy lamang ang snowball para sa Liquid. Sobrang crucial na sapat yung retry stacks. Nung retributes ni Cartesi, umabot yung flame retry. Kaya yung extra damage ay nakatulong pa sa pagpatay ng dalawang heroes dito sa may middle lane. And that's a very good tempo coming up from the Cavalry, knowing na nakahawak din, nakalamang din si Sanford sa XP Crab. So baka umabot tayo sa punto na maaga yung pagpunta ng TLPH dito sa Pagong. Pero kahit papano, tumulong naman si Kyle doon sa XP lane Crab, kaya naman makaka-level 4 agad si Flap. Kaya Flap, mauuna pa nga ang Team Falcons na magsimula ng Pagong na ito. Yan na, hatakan na sa Pagong. Ngayon, hawak-hawak ito ng Falcons. JP, bumibuelo lang. Level 3 pa lang siya dito. Si Carl TC ay lumapit na rin. Makikipag-abangan, hindi tumama yung Landshaker. Pero ang Pagong ay makupunta kay Kyle. Haji! Pero mabibit sila. Ngayon si Haji nakuha na ng kill. Haji mamamaalam. Ngayon si Kyle ay nakuha na rin dito ng Team Liquid Philippines. Habang si Wow! may even din. Hindi tumama yung SOD. Pero parang nagkapalitan lang sila ng kills doon, ha? Oo. Lamang lang ng konti yung Team Falcons kasi 2 for 2 exchange tapos nakakuha. Oy, 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 oy! Kasi wala silang kamalay-malay na nakuha pa ata ni... Wait lang, si Haji ba nakuha? O si Carl? Si Carl. Si Haji. So kahit papano sa Falcons pa rin naman napunta, pero hindi sa jungle. Oo, na-deny pa rin. Grabe tong Liquid, ang new tech. Imagine mo, blazing duet. Para lang doon sa minions kasi mataas damage yun di ba? Mataas damage yun sa jungle creeps. Oh, mid lane! Ito naman ang pupuntahan, Purify ay nagamit. Wow! Pinakasipa na. With the Way of the Dragon, hindi tumama yung Landshaker, pero si Carl ay nandun din at nakaantabay. Pero hihinga muna sila. Tama ba yung nakita ko na kapag purify si Sanji pero hindi naging sapat para makalis? Yeah, I think yung stunts din, yung damage ay enough from Team Falcons. Kahit pa makatakbo siya doon, hindi niya lang napindot at yung Crimson Beacon. Sa bilis din kasi nung engage yung Team Falcons, medyo unexpected din yun from TLPH. And ang ganda rin ng punish kasi kahit may sipa dito mula kay JP, ang daming damage source mula sa Team Falcons. Again, itong laban na to, mid-prio ang pinaglalabanan nitong dalawang teams. Kung sino yung may control ng dalawang bush sa mid is gonna be able to dictate the tempo of the game. And to think, nabigyan ng Team Liquid Philippines ang Falcons ng napakaaga sa larong ito pero nakabawi pa rin ang Falcons. Now, evening out this game, 4 minutes in, pwede natin ma-expect sa susunod na Pagong, which is the second turtle of the game, ay makakalamang ba ang Team Falcons dito o power spike na ba ang TL? I'd say medyo lamang pa rin yung Team Falcons kasi yung amount ng utility nila. And again, may bypass from the Lapu with the glorious pathway of Ogwen. Kumbaga, amplified lang yung jumps mula rin sa Team Falcons. And for TLPH, very isolated pa yung kanilang targeting. Oh, Teddy! Okay, Teddy, na-blazing duet din. Na-bait lamang ito si Kyle. Kalahati ang kanyang HP. Pagkakataon ng Team Liquid Philippines, hawakan na itong Pagong. Sanford and Carl ang naroon.
pero masyado nang malayo ang mga miyembro ng Team Falcons. Pero dito na ang dalawang Kinulong. sa Team Liquid. River manipulation na nagamit. JP ay nakaabante. Habang si Okay. Owen lalabag yung Glorious Pathway. JP ngayon ay atras. Crimson Beacon as well from Sanji. Pero nakuha na ng libre ng Team Liquid ng pagong. Mukhang ang trade na ginawa ng Falcons doon ay plato na lamang sa taas. Yeah. Looking at what happened, sino nga ba ang nakalamang sa trade na yun? I'd say parehas lamang. Kasi for TLPH, nakukuha nila yung tempo, nakuha nila yung pagong. Napapahirapan ng konti si Dede, pero at least nakakapag-farm si Carl TZ. But I think the idea for Falcons is just play for late game. Ito yung macro aspect ng laro nila na hindi mo madedenay. Pagdating sa late game, problema tong SOD nito. Problema yung split capacity ng Team Falcons. So ang ginagawa nila is nag-all in. They're putting everything in one basket. It's a Moscow game para sa Team Falcons. And it's also a Flying Clouds game para sa Team Liquid Philippines. Isa sa mga mapa na undefeated ang Team Liquid. Saktong-sakto pa na match point sila. This could be history as well for Team Falcons kung Oo. sakaling ma-extend nila ang serye. Unang talo din ng Liquid sa loob ng mapang ito. 17-0 yan yung Team Liquid dyan sa Flying Clouds. And dito natin makikita ngayon kung gaano din ba nabasa ng Falcons yung ganito. Kasi expected na yan kapag ka may Flying Clouds, talagang bakbakan kung bakbakan. Yeah. Pero sa ngayon so far, bibihira lang yung mga salpukan dito ha. Ang gusto ko, teka lang. Oh! Huli dito si Danny JP. At siya ba yung mamamatay? Hindi, nagamit din yung shield po. Pero nakuha pa rin siya doon ni Haji. Atras mula si Teddy with the Blazing Duet and the BMI. Kakaligtas naman yung gold later dito from Team Liquid. Kamuntikan pa nga si Carly, nadaganam pa ni Kyle at nabigyan ng real world manipulation. Nakatakas lamang with a space escape still. 2-0-1 sa loob ng larong ito, pero mukhang makakatorin na ang Team Falcons doon sa may bandang itaas. Nariyan si Haji para magbigay ng proteksyon. At grabe ka naman doon, Super Marco. Super instinct! Nasibot pa sila doon. Pero this time, andito na si Danny JP. Nagamit siya na sisipain. Pero si Ogen ay may ihipit. Free hit lang. Yung dalawang miyembro from Team Liquid. Oh, that's big. Sabay magkakaroon pa ng pagong min. Walang roamer ang Falcons dito sa ikatlong pagong at makukuha na ito ng CL. Yeah, pero I think ang overall game na talaga dito for Team Falcons is patabain lang si Super Marco. Fortunately for TLPH, nakahanap sila ng punish. Even though magaganda yung mga counterplays for Team Falcons, now they're starting to put their resources onto stopping the Moscow from farming. Papadala na sila ng mga tao to deal with this insane pressure from Team Falcons. Oo, kahit masabihin natin 0-0 in 0 dito si Super Marco. Patapos na rin kasi yung golden snap. Kung susubukan nila dito sa flap pero hindi itutuloy, makakadepensa ang Team Falcons dito. At makakapag-split pressure na naman si Super Steady, Marco doon sa taas pero may Ay! naman si Teddy sa taas. Grabe. Alam mo, minamatch lang ng TLPH yung tempo na sinusubukan gawin ng Team Falcons. Kasi for the last few fights, nagiging awkward yung laban for TLPH kasi may high-lows. Kumbaga may naglalakad na sibat, naglalakad na reset button yung Team Falcons. Kapag nag-engage si JP, meron kang Glorious Pathway, meron kang matutusok, makakancel yung sipa ni JP, tapos may counter-engage ka pa ng RWM. So ang ginagawa ng TLPH ngayon, basically, hino-hold lang nila yung pressure na nanggagaling for Team Falcons kasi nasa side din naman nila yung scaling with the Claude. Oo, ito assassination attempt mula dito kay Carl Tazzi. Going in for Haji pero mapapauwi lamang niya. So far, Team Liquid Philippines ang may hawak ng gold lead, just an 800 gold lead. Bago lumabas ang pinakaunang pagong ng larong ito. For the past 8 minutes ng laro, magkaiba ang objective ng dalawang teams na to. Yung isa gustong patabain yung gold laner na sobra-sobra at yung isa naman ay objective control nata ang hinahanap. Medyo matagal din yung kinain na oras ni Kyle doon sa may ibabaan sa pagtambay niya. At dahil doon level 10 lang siya, in level 13 na dito si Carl. Oo, at itutuloy ata ni Kyle dito ang paghanap ng mga target. Aray Pero si ko! Super Marco, nire-return ata ni Carl yung favor kanina. Pero makakapag-lifesteal naman at makakabalik sa buhay si Super Marco. Konting item pa, Carl. That would have been a kill. Yeah, pero for Team Falcons, wala silang na-burn na resource. So medyo happy sila sa nangyari. Now, at least makakahinga sila. Walang threat ng Deadly Magic. Pero si Teddy, men, steady lang. Trabaho lang doon sa Claude. Kala mo Moscow din yung hawak niya. Kumbaga hindi problema yung split pressure. Now, taken for TLPH to react. Ang lalim ni Sanji dito, aabutan siya. Glorious Pathway ay nabitawan din. SOD! At nakakuha na si Flap ng kill. Flash doon mula kay Teddy. Ngayon ipinata si Simon. Flicker mapo-force na rin niya. Real world manipulation mula dito kay Haji. Kyle. Ubus ang resources dito ng Falcons.
Actually, 4 na ultimate nga yung nagamit eh. Oh, Kyle. Nagpakita si Kyle doon sa may LBM. Tuloy ang Lord para dito kay Super Marco. Di nilalablasan si Carla. Oh! Nasa gilid si Cortezi. Ngayon naman si Ogwen ay haharap din. Oh. Si Kyle ang nagwagi. Pero hero ata magiging call dito ng Team Liquid Philippines. Habang si Flap nakikipagsabayan na. Kahit meron siyang ultimate na nakuha against dito kay Cortezi. Ngayon naman si Kyle ay pipilit din. Nagamit niya yung Wither Crab. Pero abangan na lang siya ng Team Liquid Philippines. 3-man down at si JP lang ang naging kapalit. Nako, kailangan tumipensa patuloy ng Team Falcons at mukhang makakakuha ng Torre ang Team Liquid dito sa gitna. Lord man ay napunta sa Falcons para sila pataan na lugi doon. Nadaan sa microhan and kulang din kasi yung skills ng Team Falcons. Wala na yung Violent Requiem. It was used to dodge the knock-up mula dito kay JP and pati na rin yung mga dashes ni Super Marco. Oh, Haji! Manipulation yung nagamit. Alam nila nakakatakas lang nito. Sumibat din. No way! Itong si Super Marco. Nakasipa na si JP. Pero hindi ata sapat yung kanila magiging damage. Mabibitbit ito si Super Marco. Makakatakas din siya. Pipilitin natin ni JP na pero nabitbit ito si Open. Ngayon, ito na ata ang pagbawi ng Falcons. Masyadong malayo itong si Kyle. May dipendent kay Black. Nandun, tinamaan ang kanyang landshaker. Pero free hit na naman dito si Teddy. Nagtatalo na rin ito si Sanford. JP, Black ba yun ang kanyang buhay! pupuntahan habang si JP sinalubong lang si Kyle para hindi makasama. Flap! At si Sanji naman ngayon ay mabibitbit ito si Flap. Makakakuha sila ng panibagong kill. Pero mukhang ang trade-off dito ay puputok na ang Holy Shields doon sa baba. Worth it ba yun para sa Team Liquid? I would say TLPH, hindi naman ganun ka-worth it pero at least na-force nila yung Team Falcons, hindi nila nagamit yung Lord. Mawawala yung Holy Defense on the bot side. Pero ang ganda sana yung extra take ng Team Falcons. Madedepensahan sana ni Kyle yung aggression ng TLPH pero hinarangan siya ni JP. Nadagdagan na naman yung listahan ng kasalanan. And looking at the Infinix in-game equipment, kompleto na. And actually, sobrang pantay ng gold ng dalawang gold laners natin. Yeah, sobrang laki ng force ni Haji doon kay Cortezi. Inipit na naman sa loob ng real world manipulation na isama pa sa tusok ni Super Marco doon sa pader. And that was a shutdown kill. 6-0 yung record ng Harley kanina. So ang laking bounty nung nakuha ni Super Marco. At napakalaking bagay niya. Ogwen? Si Ogwen naman ata ang bibigyan. Ayun, nasiba na nga at mag-o-only nata dito ang Team Liquid Oh! Philippines. Zero manipulation. Lurish pa din as well. Ipit! Pero nabit Grabe! ng dalawa. Kailangan umatrasin ni JP. Crimson Beacon naman para kay Sanji. Ibit pa rin si Sanford. Nagamit yung kanyang flicker pero mabibit dito si Danny Ogwen. Si Super Marco kanina pupunta. Si Sanford ay buhay pa rin naman. At dito na yung Blazing Duet mula kay Teddy. At iniisa-isa na. At Team Falcons. Sanji! Nagahabol pa rin dito si Sanji. Si Super Marco ang kanya nagiging punteryata. Abutan pa rin nata. Hindi na rin kumasa ang SOD. At mauubos ang Team Falcons. Maniac din para kay Teddy. Pero napakalalim na mga minions nila. 15 seconds ang kailangang bilhin para kay Flap at Ogwen. Malayo-layo pa ang huhukayin ng 10 Team seconds. Liquid. Okay, 8 seconds para kay Ogen. Mukhang ang plano lamang nila ay kunin lahat ng mga pwedeng kunin dito. Wala yung Holy Shield! Double na ata ang nagiging goal. Oh! Flap ay mabubuhay na rin. Same with Ogen. Ia-atras na muna ito ng Team Liquid Philippines. At makakadepensa. Teka, open Hinahabol! Oo nga pala, may Quiet Cloud at si JP at may ipit. Flicker na force na rin niya. Inaabot siya dito ng mga miyembro ng Falcons. Sure po. Tumama rin yung SOD pero Crimson Beacon na magagamit na dito ni Sanji. Iipitin nila. Marco! Blazing Duet naman malaki. Marco! Teddy! Teddy with the flicker. Pero may real world manipulation na binitawan dito si Haji. Ngayon ay mamamatay ito si Owen. Round number 2 para sa Team Liquid at Falcons. Oh no! Medyo critical ang sitwasyon ni Flap. Hahabol sana si Carl. Pero hihinga muna dito. Magkabilang kumunan. Oh my goodness! The Flying Cloud response! Pero immediately, as soon as nakita ni Teddy, yung SOD Blazing Duet with the wind of nature and TLPH, Bang! even though ang ganda nung ginawa nila sa base ng Team Falcons, hindi naging sapat yung oras nila. And again, this play from Teddy, shutting down Super Marco. Sabi niya, sali naman ako sa Golden Royale. At tignan mo naman ang entrance ng dalawang kupunan sa huling clash natin. Hindi pa rin tapos ang laban na ito. Paglalabanan pa ang pangalawang Lord ng larong ito. Huling Lord ay napunta sa kamay ng Team Falcons. Kung saan ngayon naman ay Team Liquid Philippines ang magsisimula ng Lord. Wala na, tatapusin na ata ng Team Liquid Philippines. Kyle! Ata si Kyle! Pero sakto yung pagsalubong dito ni Sanford. Natamaan din si Flap. Lumadel de Magic habang si Ogen ngayon ang mapupuruhan at siya'y mamamatay din. Kailangan na tumakbo ni Kyle at siya'y mamamatay. Dalawa ang nakuha dito ng Team Falcons. Pero kaibahan sa nangyari kanina, nasa Team Liquid ang Lord. Teddy pa rin talaga yung laro dito ni Teddy on the claw, just standing his ground. And Team Falcons, ang hirap na for them to actually enter
the area of Liquid Philippines. Even though mayroon silang box, si Sanji, men, nagpapakamatay na kasi may hawak siyang Purify. Papasok na ang Lord. Wala pang nakakagawa ng 3-pit pero naaamoy na nila. 5 seconds pa para kay Ogwen. Tower Pero lock! gusto na tapusin ang Team Liquid Philippines. Maitatala sa kasaysayan ng unang 3-pit sa Pinas. At sa liga ng pinakamalalakas, ang Team Liquid Philippines ang pinakamalakas!